Habang tayo minsan nagrereklamo dahil kulang ang gravy ng Chicken Joy, may mga tao sa Madagascar na kumakain ng putik para lang hindi mamatay. Habang ang iba nagtatapon ng tira-tirang pagkain kasi umay na, may mga batang ilang araw nang walang laman ng tiyan. At ang mas masakit, yung lugar na akala nating paradise dahil sa cartoon, isa palang tahimik na impyerno ng gutom. Ito ang tunay na Madagascar, lugar kung saan pati cactus sumusuko na sa hirap ng buhay. Tito John's TV. Sa Southern Madagascar, lalo na sa lugar na tinatawag nilang Gerens, wala kang makikitang paradise. Ang makikita, bitak-bitak na lupa, alikabok, lantang taniman at mga mukhang unti-unti nang sumusuko sa buhay. Parang may demonyong nag-decide mag-open ng branch ng impyerno sa Africa. At ngayon, itong lugar na ito ang naging sentro ng isa sa pinakamalalang humanitarian crisis ng 21st century. Mahigit 1 milyong tao ang nakakulong sa matinding gutom at halos 97% ng tao sa Southern Madagascar sobrang hirap. Imagine mo yon, halos buong komunidad, isang kahig, kalahating tuka, at kahit gusto nilang magtanim, wala namang ulan. Ang malupit pa, pinakamatinding tagtuyot ito sa loob ng 40 taon at ayon mismo sa United Nations, posibleng ito na ang unang mass starvation ng modern era na hindi dahil sa giyera, kundi dahil mismo sa climate change. Ibig sabihin, hindi sila pinatay ng bomba, hindi sila nilusob ng sundalo, unti-unti silang pinapatay ng init ng tagtuyot, ng kalikasan na parang napagod na ring magbigay. At para sa mga magsasaka at nagpapastol sa Southern Madagascar, nararamdaman nila yan araw-araw. Doon may tawag sila sa gutom, kere. At sa dialect ng Antandroy, ang ibig sabihin ng kere, namamatay sa gutom. At ang mas nakakatakot, may 4 na stages ang kere. Una, may abundance pa, may pagkain pa, may hayop pa, parang okay pa naman. Pero dahan-dahan nawawala ang pagkain ng mga alaga. Sunod, pagkain naman ng tao, hanggang dumating sa pinakahuling stage. Wala nang pagkain, wala nang hayop, wala nang pag-asa. At kapag wala ka nang kayang itanim, saan ka pupunta? Sa palengke. Ang problema, parang presyo sa airport ang bilihin. Ang imported rice, umaabot ng 750 hanggang 1,000 aryari kada tasa, o may katumba sa 10 piso hanggang 14 kada tasa. At sa mga liblib na lugar, umaabot pa ng doble ang presyo. 1 tasa lang yan, bossing, hindi 1 sako, hindi family pack. Kaya ang ending, yung mahihirap, napipilitang iwan ang totoong pagkain. At dito pumapasok ang pinakamadilim na parte. Kumakain sila ng cactus at putik, at lalong lumala ang lahat dahil pati protina naging luxury. Ang zebu beef, isa sa pinakaimportanteng hayop sa kultura nila, sobrang mahal na. Umaabot ng 40,000 aryari kada kilo o 586 pesos kada kilo. Para sa maraming pamilya doon, ang karne parang Rolex. Nakikita mo lang pero hindi mo naaabot. Ayon sa World Food Program, kailangan ng pamilya na 5 katao ng minimum na $45 kada buwan para lang mabuhay. Pero para sa karamihan sa kanila, parang milyon na yan. At sa sukdulan ng kahirapan, may isang eksena na sobrang sakit makita. Ibinebenta na nila pati kaldero, kutsara, mga gamit pang luto. At alam mo bakit yan nakakatakot? Kasi kapag ibinenta mo ang kalan at kaldero mo, ibig sabihin nun,
wala ka ng inaasahang lulutuin bukas, sumuko ka na. Habang halos wala ng ulan at tuloy-tuloy ang dust storm na parang gusto nang ibaon sa lupa ang buong komunidad, tuluyan nang nabura ang traditional food sources ng Southern Madagascar. Tulad ng mais, cassava at patatas, paulit-ulit na failed harvest. Kaya ang tao napipilitang lampasan ang limitasyon ng katawan para mabuhay. Kapag ubos na ang calories, kakapit ka kahit saan. At dito na pumapasok ang tinatawag nilang emergency hunger food. Ang mga white clay ay inihahalo sa sampalok at alikabok sa pakukuluan hanggang maging parang paste. Hindi para mabusog, kundi para dayain ang tiyan. Pero ang malupit, syempre walang nutrition ang putik. Mas lalo ka lang magkakasakit, matinding diarrhea, malnutrition, panghihina. Sa madaling salita, hindi pagkain ang kinakain nila kundi survival na may kasamang unti-unting kamatayan. May mga kumakain din ng matinik na dahon, kumakain sila ng wild leaves, dinudurog at kinakain pati pulang cactus na kadalasan pagkain lang dapat ng hayop. Pero ang pinakabrutal, dahil sobrang lala na ng tagtuyot, pati cactus namamatay na rin. Imagine mo yon, yung halaman na kilalang nabubuhay kahit sa impyerno ng disyerto, sumuko na rin. At habang naubos ang pagkain, mas lalo pang nababaon sa bangungot ang Madagascar dahil wasak din ang logistics nila. Yung mga national highway, parang dinaanan ng gera, lindol at 10 truck ng hollow blocks na walang preno. Putikan, wasak, bitak-bitak, parang relasyon na pinilit pa kahit toxic na. Dahil dito, hirap makapasok ang pagkain, hirap makarating ang humanitarian aid. Sa maraming baryo, karamihan babae at bata, naglalakad ng 15 hanggang 25 kilometro sa ilalim ng matinding init para lang maghanap ng maruming tubig. Tubig na minsan parang putik na may konting tubig. Tubig na kahit aso minsan nagdadalawang isip inumin. Habang sa Southern Madagascar ang dating kalikasan, unti-unti nang nagiging disyerto at dito na nagsimulang kumalat, parang cancer ang epekto ng kere. Hindi lang tao ang pinapatay nito, pati kalikasan. Ang Madagascar dati parang holy grail ng science world. Parang VIP room ng biodiversity. Puno ng kakaibang hayop at mga halaman na sobrang rare na halos hindi na mabibili ng kahit sinong billionaire. Pero dahil sa gutom at kahirapan, itong botanical paradise unti-unting ginawang abo. Ayon sa satellite images, hanggang 90% ng original rainforest ng Madagascar nawawala na. Matindi, 90%. Parang buhok ng tito mong nalulong sa stress at online sabong. At ang masakit, hindi multinational company ang pangunahing dahilan. Hindi malaking corporation, kundi gutom. Mga ordinaryong tao na desperado lang mabuhay. At dito pumapasok ang tinatawag nilang TAVI, traditional farming method kung saan kinakalbo ang kagubatan tapos sinusunog. Yung abo ginagawang fertilizer para makapagtanim ng bigas o mais. Noong unang panahon okay pa ito, konti lang tao, marami pang lupa, mahaba ang pahinga ng forest. Pero ngayon, dahil sa sobrang dami ng tao, kawalan ng trabaho at gutom na parang humahabol araw-araw, napipilitan silang paikliin ang cycle. Sunog, tanim, sunog ulit, tanim ulit, hanggang sa mapagod ang lupa. Unti-unting nawawala ang sustansya. Tinatangay ng hangin ang topsoil at ang natitira, patay na lupa. At habang lalong lumalala ang climate crisis, nagsimula ang mass exodus. Daang libong tao ang tumatakas palabas ng Southern Madagascar. Hindi dahil gusto nilang magbakasyon, hindi dahil fresh start, kundi dahil kapag nanatili sila, mamamatay sila. At isa sa pinakatinamaan ang protected area na tinatawag na Minabe Antamena.
Isang biodiversity hotspot, parang Noah's Ark ng Madagascar. Pero dahil walang trabaho, walang suporta, walang choice. Pagdating doon ng refugees, napipitan sila mag-illegal logging. Pinuputol nila natitirang forest. Ginagawang taniman ng mais at mani. Survival mode na survival mode. At sa loob lang ng 5 taon, mahigit 22% ng forest cover ng Antimena nawala. Habang ang surrounding areas umaabot sa 36% ang pagkawala, parang may giant eraser na binubura ang kalikasan pa isa-isa. At ang mas malupit, may mga corrupt local elites pang kumikita sa supply chain ng mais. Ibig sabihin, habang naghihirap ang tao, may ibang nagpapayaman. Kapag may trahedya, may oportunista. At dahil dito, nanganganib mawala ang isa sa pinakamaliit na primate sa mundo, ang Madagascar mouse lemur. Maliit na nga lang, gusto pang i-delete ng kahirapan. Ngayon maraming world leaders ang nagsasabing ito raw ang unang malaking gutom na dulot ng climate change, at may punto naman. Kasi halos 0.01% lang ang ambag ng Madagascar sa global carbon emissions. Pero sila ang isa sa pinakamatinding pinaparusahan ng klima. Pero ayon sa mga scientists, hindi rin pwedeng klima lang ang sisisihin. Kasi halo-halo na ito. Deforestation, palpak na irrigation, kulang sa agricultural innovation, at matagal na kapabayaan sa mahihirap. Sa madaling salita, hindi lang kalikasan ang may kasalanan, pati tao, pati gobyerno, pati sistema. At minsan ginagamit na lang ng mga leader ang climate change na parang excuse card para takasan ang accountability. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na sobrang sakit. Nasaan ang mundo para sa Madagascar? Bakit kapag may gera sa Europe o Middle East, non-stop ang headlines, breaking news, special coverage, hashtags, profile pictures, filters? Pero kapag libu-libong bata sa Madagascar ang unti-unting namamatay sa gutom, tahimik, halos walang coverage, parang invisible suffering. At ang sagot, nakatago sa media industry mismo. Kasi para maging viral ang isang humanitarian disaster, kailangan daw may kontrabida. May bomba, may sundalo, may gera, may dramatic explosion. E ang kalaban ng Madagascar, init, tagtuyot, climate cycle. Dagdag mo pa ang isolation ng Madagascar, hiwalay na isla, sirang infrastructure, mahinang telecommunications. Kaya hirap makarating ang journalist, hirap gumawa ng documentaries, hirap ikwento ang totoong nangyari. At dito pumapasok ang isa pang madilim na katotohanan na sobrang ng mundo sa images ng gutom sa Afrika. Hanggang sa naging normal na lang ito sa mata ng marami. Ganon kabrutal ang reality. Ako si Tito Jones TV, at kung gusto pa ng mga brutal na documentary stories, i-like, i-share at mag-subscribe. Shout out Donna Collis Flaviano na nasa Saudi Arabia, Dela Baureño from Villamor, Pasay, Ibanez Dumaseg family, Circle Fit 24 from Dubai, UAE, Arlen Nilo, Romy Adial from Dammam, Saudi Arabia, Fahad Manobe, Romil Lailay ng Davao City, Angelita Basul, Jessica Lumbres from Oroquita City, Howie Kembo na nasa London, at kay Gloria Gabo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.